Dalawang OFW posibleng hindi na makalabas sa Pilipinas pabalik sa ibang bansa. Matapos ito mabuking ng tunay na asawa na ang asawa nitong OFW ay sinundo ang kabit sa airport na isa ring OFW. So, yung lalaki, paparating. Opo. Sinundo ni Mrs. Opo, sir. Paano po nalaman? Nagsusubaybay po ako sa kanya, sir. Aba, magaling palang maging NBI to, FBI pa. Pwede pa tong CIA. Nasubaybayan nyo. Opo. So, nakita nyo po sa airport na sinundo. Opo. Nung nalaman ko po na uuwi yung lalaki, nagbiyahe po ako ng mga 11 po ng gabi na para po sa Dao. Then pumunta ako sa Clark. Nag-alakay po ako ng van. 3 AM, andun na po ako. Uy, matindi to si sir. Magaling na investigator, magaling na spy. So, Opo, sir. saan pa kayo galing noon, sir? La Union po, San Fernando po. Laon yung si Mrs. dito. Doon po sa Bawang po din. So, parang sinundan nyo. Opo, nagbiyahe po siya sa Wednesday ng tanghali po. Anong paalam niya sa inyo nung umalis? Wala po. Yun, nalaman ko na wala po siya doon sa bahay nila at bahay ng kapatid niya ng panganay. Wala po siya. So, nasubaybayan nyo? Doon malakas po yung kutob ko na pumunta po siya sa airport. Anak po kayo? Mayroon po, sir, dalawa. Ano pong gusto yung mangyari? Gusto ko po lang mangyari, sir, makasuhan po sila, then maipa-hold po sa immigration po sila, sir, para hindi na po makabalik sa Yung wife nyo ay OFW din. Opo, napauwi po siya dahil sa gagagawan niya po na ganyan po na may... At may balak siya umalis ulit. Opo, aalis din po sila sa 28 po sa sir. Ito 28. Oh, Ay, patawagan yung DMW. Isasama yung lalaki niya po. Oh, may pangalan pa tayo. Ang sabi po sa akin ng asawa ko, may return ticket po siya, pero napauwi po siya dahil sa kagagawan niya po. Mismo, At ngayon lalabas ulit sila. Kaya ko to, sir. Kung siya ay napauwi dahil nga sa kalokohan, then kaya natin siya paharang sa DMW na para hindi siya makalabas. Naiyak na si sir. Sige, sir, gagawin ko lahat para sa iyo, sir. Para hindi po masayang yung pagpunta niyo po dito, sir. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jelly. Hello po, sir. Good afternoon po. Andito po si JR. Hello po. Kausapin niyo po si Sir JR. Hello. hello, niya may bagam. Di ba, imbaga kinyam, nung nahuli mo ako, di ba sinabi ko sa'yo na hintayin mo ako sa Carmen at susunod ako, kukunin ko lang yung gamit ko at kakausapin ko lang siya. Tapos, nung pumunta ako ng Carmen, wala ka doon. Sabi ko, susunod ako. Nung nalaman kong pumunta ka ng Maynila, wala ka pala sa Carmen. Bumalik ako ng La Union. Nung nalaman kong nasa Manila ka, sabi mo magpapatulpo ka. Kinuha ko yung mga bata. Kinuha mo yung mga bata, wala ako doon sa bahay. Oo. Siyempre, iniwan mo, walang kasama. Walang kasama sa bahay. Hindi pa sila kumain. Umuulan. Mas lalong ikaw may malaking kasalanan kasi iniwan mo yung mga anak mo para sunduin yung kabit mo. Oo, sir. Ikaw bilang nanay, you know better, hindi mo dapat iniwan yung mga bata kapalit ng kabit mong sinusundo mo sa airport. Opo, sir. Oh, huwag mo siya sisihin. Tapos sabihin mo na antayin kita sa Carmen. Hindi ko ginawa yun dahil kasama mo yung lalaki. Paano kung may nangyari sa akin doon, kasama pa yung kapatid niya? Oh. Ako lang mag-isa naghihintay doon. Paano kung sinutukil ko doon? Pinatay ako doon. Sinasabi ko sa'yo na kahapon na huwag kang sumakay dyan at tayong dalawang magsasabay uuwi, magkukommute tayo. Pero sumakay ka pa din sa sasakyan niya. Tayo kukunin ko yung gamit ko tsaka yung passport ko, tapos susunod ako. Nung pagpunta ko ng Carmen, nung hinatid nila ako, wala ka doon. Dumiretso na ako ng La Union. Kaya nga hindi ako umuwi at hindi ako nakipagkita sa Carmen sa'yo dahil kasama mo yung lalaki mo. Kaya ako nagtungo dito sa kapatid ng mama ko sa Mandaluyong. Doon ako natulog at kinabukasan pumunta ako dito na nag-report dito kay Sir Rapi Tulfo. Sir? Ipapabandaw kayo ni Mr. sa OWA o sa DMW nang sa gayon hindi na kayo pwedeng lumabas ng bansa dahil pagdating po na ibang bansa ipagpapatuloy yung kalokohan yung dalawa nitong si Jojo Pastor at kaya ko pong gawin yun kayo pala napauwi na dati dahil sa kabalastugan tama? Opo, Mali? Opo sir, tama po sir.
So, pang second time na ito. Ano ba meron doon kay Jojo Pastor at sa dinami-daming opportunity na may pakita mo kay Sir, yung pagmamahal mo sa kanya at kung ano yung problema niyo, may opportunity ka para sabihin sa kanya kung ano yung kasalanan niya at pag-usapin ng dalawa. Bakit pinili mong pumunta kay Pastor? Sir, kasi po, yung pagsasama po namin, sir, parang toxic na po kasi, sir. Ang dami niya pong nagawa sa akin, sir. Wala pong care na ginagawa po sa akin, sir. Paano siya naging toxic? Sir, kasi po, simula po nung naging kami, hanggang nung nagkaanak po kami, physical na po, sir. Lahat po, sinasaktan niya po ako, binubugbog. Nagpa-pulis na rin po ako dati, sir. Nananakit ka, Sir? Opo, sir. Alam Noon po po yan. yun, sir. Sir. Noon po, Nananakit ka pala, lapit-lapit ka rito. hindi po sa noon po yun, sir, pero hindi ko Hindi po, sir. Nananakit po yan. Alam niyo po, sir. Madami pati pong din, ano sa bahay. pati din ikaw nananakit. Nung Siyempre, dumating ka dito, lang naman yung sarili ko. Teka muna, Sir. Nananakit ka, Sir. Yan ang pinakaayaw ko Opo, sir. sa lahat, yung lalaking... matagal na po yun, sir, pero pinagsisihan ko na yun, sir. Pinagsisihan mo? Pinag-usapan namin yun, sir. Naayos nyo na? Opo. Kasi po yung nag-a-apply po siya, tinutulungan po siya na sige, mag-abroad ka para sa mga anak natin, sabi Okay. ko. Pinagsisihan ko na lahat yun, sir. Nagbago po ako. Nung dumating po siya, sir, hindi ko po siya sinaktan yan, sir. Kasi po, mayroon akong nalalaman. Lahat po ng nalalaman ko na nag-i-entertain po sir. siya sa mga lalaki, sir. Alang-alang sa mga anak nyo. Total, nagpakatawaran na kayo. Pero, Sir, ayaw ko yung nananakit dito. Opo, sir. Opo, sir. Lalaki Alam sa ko po yun, babae, sir. ha? Opo, sir. Yung pwede kayo magsigawan, magtaasan ng boses. Huwag pisikal. Opo, sir. Huwag pisikal. Attorney Sherilyn Malonzo ng OWA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Senator. Meron po akong ipapaban sa request po nitong husband. Itong kanya misis na pauwi na dati galing sa abroad dahil sa kalokohan. Ngayon, lalabas kasama yung bago niyang kabit at naiyak dito si Mr. Gustong niyang ipaban na wag na mapalabas ng bansa itong kanya misis at yung boyfriend na magsasama sila sa abroad gagawa ng kalokohan. Kaya natin gawin yan, di po ba? I-coordinate po namin sa DMW, Sen. Kasi po ang meron po regulatory powers over yung mga OFWs natin kung mag-deploy po siya is yung DMW. And we will check also po kung talagang palabas po siya. Gawin niyo po ng paraan. Total, napauwi naman ito dahil sa kalokohan. So kung napauwi siya dahil sa kalokohan at ang nag-facilitate ay DMW, so meron din tayong siguro kayong powers na huwag siyang palabasin na. Sige po, Sen. Isasabihin ko po sa DMW po. Sige po, yan po ang gusto kong mangyari. Ito ang masakit na katotohanan at realidad sa mga OFW. Dahil iilan lang sa mga kakilala ko at mga nababalitaan kong mga OFW na maayos ang pamilya nila after nila makapag-abroad. Dahil karamihan kasi sa mga nag-a-abroad, kung hindi ang asawa sa Pilipinas ang nagloloko, ay mismong OFW sa ibang bansa ang may kabit. Kaya maswerte ang isang OFW kung hanggang ngayon ay maayos at masaya at buo ang pamilya.